Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Quarter, Week 4, Day 1. Mga layunin. Ating talakayin ang bayaning lokal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipahahayag ang mga nagawa ng bayani at bayaning lokal. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang coat of arms at ano ang kahalagahan nito sa isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ipaawit muli ang himno na natutunan sa nakalipas na 2 araw. Ipaawit ito na gumagamit ng iba't ibang dynamics at tempo. Ipakita rin ang kilos para sa awitin. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga bayaning lokal sa kinabibilangang lugar at naipahahayag ang mga nagawa ng bayani at bayaning lokal. Aking ipapakilala ang mga sumusunod na salita at ibibigay rin ang ibig sabihin nito. Tandaan mga bata na ang bayani ay isang taong itinuturing na may malaking nagawa para sa kanyang bayan o bansa. Narito ang ilang mga bayani ng Pilipinas. Ang bayaning lokal naman ay isang individual na nagpapakita ng pambihirang katapangan, kabayanihan o pag-aalay ng serbisyo at buhay sa kanilang komunidad. Maaari silang maging politiko, leader, manggagawa o ordinaryong mamamayan na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng kanilang lugar. Pagmasdan ang nasa larawan. Mga bata, kilala ba ninyo ang taong nasa larawan? Ano ang pangalan niya? Ano kaya ang magagandang nagawa niya sa ating bansa? At sa inyong lugar, mayroon ba kayong bayani na kilala? Sino ito at ano ang kanyang nagawa para sa inyong komunidad? Kilala ng mga Espanyol ang kanilang mabigat na katunggali sa bayan ng Pasig. Walang iba kundi si General Valentin Cruz. Umalingaw-ngaw maging sa mga pahayagan sa Espanya ang mga pangyayari at ang pangalan ng General ng Katipunan sa Pasig. Si Valentin Cruz din ang isa sa mga unang isinangkot sa revolusyon sa silangang bahagi ng Maynila. Isang organisador na may malalim na ugnayan sa kanyang mga kapanalig. Ginalugan ni Valentin Cruz ang kabuuan ng Pasig. Mula sa mataas na lugar ng Ugong hanggang sa Pineda, na noon ay kinikilala bilang isang malawak na bakod o pantayanin sa Pasig. Maging ang mga mabababang baryo gaya ng Pinagbuhatan, Palatiw, Rosario at Maybunga ay naaabot ng kanyang panawagan. Sa kanyang pagsisikap, lumawak ang hanay ng Katipunan sa Pasig, na naging isang mahalagang pugad ng revolusyonaryong kilusan. Sa isang pambihirang hakbang, binigyan ng pagkilala ni Supremo Andres Bonifacio ang pamumuno ni General Valentin Cruz. Sa pamamagitan ng isang itinakdang malaking pagpupulong ng mga anak ng bayan sa Pasig, na idinaos sa mismong tahanan ni General Cruz noong ika-3 ng Mayo 1896. Pinag-usapan kasama ang buong liderato ng Katipunan ang isang mahalagang tanong: ilulunsad na ba ang revolusyon? Nang mabunyag ang Katipunan noong Agosto 1896, isa ang Pasig sa mga unang kumilos. Pinamunuan ni General Valentin Cruz ang pagsalakay sa Tribunal ng Bayan, kung saan nakuha nila ang 17 piraso ng armas. Sa tuktok ng tore ng simbahan ng Pasig, nasaksihan mismo ng pinuno ng Guardia Sibil ang pag-aaklas ng tinatayang mahigit 3,000 katipunero. Mula roon, tanaw at dinig ang ingay mula sa Pinagbuhatan, ang pagtahol ng mga aso sa Palatiw, at ang dahan-dahan ngunit tiyak na paglusob ng mga pwersang bayan. Mula sa Pasig,
Dala ang mga nasamsam na armas, nakipagsanib si General Cruz at ang kanyang mga tauhan sa pwersa ng Supremo Andres Bonifacio sa San Juan. Tinahak nila ang Ilog San Mateo na ngayon ay kilala bilang Ilog Marikina upang makilahok sa mas malawak na labanan. Tunay ngang magigiting ang mga batang Pasig, wika nga mismo ng Supremo. Ngunit sa pag-atras ng Pwersang Bonifacio at pagbabalik ng mga Katipunerong Pasig, dumating ang marahas na ganti ng mga Espanyol. Pinamunuan ni Kapitan Duran ang isang malupit na operasyon ng Guardia Civil laban sa mga pinaghihinalaang Katipunero. Sa mga sumunod na araw, si General Valentin Cruz ay pinangalanang bilang utak ng pag-aaklas. Noong Setyembre ng nasabing taon, siya ay naaresto, tinorture at binitin patiwarik sa bitukang manok. Habang pilit siyang pinapagtapat ng mga pangalan ng kanyang mga kasama. Sa simbahan naman ng Pasig, tahimik na nakamasid ang kura paroko ni Padre Barroso. Noong Nobyembre, nilitis sa isang korteng militar si General Cruz dahil sa kasong rebelyon. Pinaniniwalaang ang kahilingan para sa kanyang indulto ay isinatinig ng ilang mga kababayang Pasigueño sa pamamagitan ng isang paghaharana sa Gobernador General sa Malacañang. Isang taimtim na kahilingan na marahil ay naging dahilan kung bakit naging magaan ang hatol kay Valentin Cruz. Sa huli, ipinatapon si General Valentin Cruz sa Guam. Ilan lang sa mga halagang pangyayari sa buhay ng magiting na general ng Pasig. Paggunita sa kanyang ika-155 taong kaarawan. Lunsod ng Pasig, ika-21 ng Mayo 2025. Ang bayani ay isang taong itinuturing na may malaking nagawa para sa kapakanan at kabutihan ng iba, lalo na sa kanyang bayan o bansa. Karaniwang kinikilala ang mga bayani dahil sa kanilang kabayanihan, pagtutulak ng mga makataong adhikain at handang magsakripisyo kahit sariling buhay ay iaalay para sa ikabubuti ng bayan. Katulad nina Lapu-Lapu, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Gabriela Silang, Diego Silang, Antonio Luna, Juan Luna at iba pa. Isa sa bayaning lokal na kilala sa ating lungsod ay si Valentin A. Cruz, isang revolusyonaryong bayani ng Pasig. Narito ang kanyang maikling talambuhay. Si Valentin A. Cruz, isang anak ng Pasig na ang bahay ay nasa barangay ng San Nicolas. Ginamit ni Got Andres Bonifacio ang kanyang bahay bilang lugar para sa isang pulong noong Mayo 1896 na nagpatatag sa kilusan laban sa Espanya. Ito ay humantong sa una at matagumpay na pagsalakay na nagpapahiwatig ng simula ng Rebolusyong Pilipino. Isang pangyayari noong Agosto 19 ng taong iyon na ngayon ay tinatawag na Nagsabado sa Pasig. Si Valentin A. Cruz ay ang Brigadier General ni Bonifacio, leader ng Nagsabado. Nagkaroon ng malaking ambag sa revolusyon. Si Valentin ay tinanggap sa kilusang Katipunan noong 1895. Pagkatapos maipasa ang mga pagsubok na ibinigay ng screening panel na pinamumunuan ni Emilio Jacinto. Kalaunan ay pinamunuan niya ang Sangguniang Bayan ng Pasig sa ilalim ng nom de guerre, Naggugol. Ang paglalarawan ng Nagsabado na kanyang pinamumunuan ay unang ipinakita ng historyano ng Pasig na si Carlos T. At nahuli sa mga sulatin ni Dr. Luciano Santiago at Jose Velasquez, kapwa ng Pasig. Sa mga sumunod na buwan pagkatapos ng Nagsabado, ang rehimeng ang rehimeng Espanyol bilang paghihiganti ay nanghuli at nagkulong ng mga suspek. Noong Nobyembre 5, nahuli si Valentin Cruz at ibinadala sa Bilibid Prison na may sentensyang pagpapatapon sa Marianas. Sa paglagda ng Biak na Bato Pact noong Disyembre 1897,
Ibinaba ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas. Pinagkalooban ng amnestiya ng Gobernador General ng Espanya ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggo ng politika sa Marianas pagkatapos ng 16 na buwang pagkakatapon. Patuloy ang historiador na si Dr. Santiago, ganap na walang pagsisisi. Muli nilang ipinaglaban sa ikalawang yugto ng revolusyon ng mga sumunod na taon. At kalaunan laban sa mga kolonyalistang Amerikano na una ay nagpanggap na mga kaalyado. Ito ang bahagi ng ating kasaysayan na tinutukoy ng mga Amerikano bilang Pacification Campaign of the Philippine Islands at Philippine Insurrection. Hindi man lang dinadakila ang tunggalian bilang isang tunay na digmaan para sa kalayaan. Ang mga buhay na kamag-anak ni Valentin ay naaalala siya ng mabuti ngunit lumaki na hindi alam ang kanyang pinagdaanan. Hindi siya nagsalita tungkol sa pakikibaka, hindi nagsuot ng anumang revolusyonaryong uniforme dahil sa nostalgia, o hindi binanggit ang anumang tungkol sa mga revolusyonaryong bayani na kanyang nakasama na ngayon ay pinagpipitagan ng ating mga aklat sa kasaysayan at ng ating mga pagdiriwang kagaya ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Pio Valenzuela at iba pa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, sino ang bayaning lokal na ating tinalakay? Saang barangay siya nagmula? Ano ang katungkulan ni Valentin Cruz sa Katipunan? Ano ang mga ginawa ni Valentin habang nasa Katipunan? Nais ba ninyong tularan ang katapangan ni Valentin? Maliban sa mga nabanggit na bayani, mayroon pang ibang tao na nag-alay ng kabayanihan at nagpakita ng pambihirang katapangan o pag-aalay sa ating komunidad. Maaari silang mga politiko, leader, manggagawa o ordinaryong mamamayan na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ating lugar. Kahapon, binigyan ko kayo ng takdang aralin tungkol sa pagsasaliksik sa mga bayaning lokal natin at ang kanilang mga nagawa. Mga bata, bakit dapat pahalagahan ang ginawa ng mga bayaning lokal? Sino-sino ang mga bayaning lokal na nabanggit sa aralin? Ano ang kanilang nagawa para sa bayan? Day 2. Mga layunin. Naipakikita ang ginawa ng isang bayaning lokal sa pamamagitan ng roleplay. At nakapagbabahagi ng opinyon hinggil sa ginawa ng bayaning lokal. Mga bata, sino-sino ang mga bayaning lokal na ating natalakay sa nakaraang aralin? At ano ang kanilang nagawa sa inyong lugar? Ang layunin ng ating aralin ay naipakikita ang ginawa ng isang bayaning lokal sa pamamagitan ng roleplay at nakapagbabahagi ng opinyon hinggil sa ginawa ng bayaning lokal. Narito ang isang pangkatang gawain. Hatiin sa 4 na grupo ang klase. Ipaliwanag na gagawa sila ng isang roleplay tungkol sa magagandang ginawa ng bayaning lokal. Sabihing bawat isa ay dapat na may gagampanan sa roleplay. Ipaliwanag ang rubric. Sabihin din na gagawa sila ng paliwanag hinggil sa kanilang presentasyon. Ipaalala na magkakaroon ng pagbabahagi kaya dapat na magtalaga sila ng tagapagbahagi sa kanilang grupo. Mga bata, nais mo bang maging isang bayani? Bakit? Day 3. Mga layunin. Natutukoy ang himno ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
At naiuugnay ang himno sa pagkakakilanlan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Narito isang panimulang gawain. Ipagawa ang simpleng ehersisyo, bumilang ng 8 sa bawat kilos. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang himno ng kanilang komunidad at naiuugnay ang himno sa pagkakakilanlan ng komunidad. Ang himno ng komunidad ay isang awitin na nagpapahayag ng pagmamahal, pagkakaisa at pagmamalaki sa isang partikular na lugar o grupo ng mga tao. Ito ay maaaring isang opisyal na awit ng isang barangay, lungsod, bayan o bansa na maaaring nilikha ng mga lokal na mamamayan. Ang tempo naman ay ang bilis at bagal ng isang awit o musika. At ang dynamics ay tumutukoy sa lakas o hina ng tunog o musika habang ito'y kinakanta o tinutugtog. Ngayon ating patugtugin ang himno ng kinabibilangang komunidad katulad ng city hymn, municipal hymn o provincial hymn. Narito ang halimbawa. Ngayon naman ay sagutan ang pamprosesong tanong. Ano ang iyong nararamdaman habang pinapakinggan ang inyong himno? Ano ang tempo ng himno? Ano ang dynamics ng himno? Ang himno ng komunidad ay isang uri ng awit na tumutukoy sa pagpapahayag ng pagkakaisa, pagkakakilanlan at sama-samang damdamin ng isang grupo ng mga tao sa isang komunidad. Ang himno ng komunidad ay isang mahalagang bahagi ng buhay panlipunan at kultura. Ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagkakabuklod, pagmamalaki at pag-aari sa isang lugar. Kabilang sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang isang himno ay nagsisilbi itong simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng komunidad. Ipinahahayag dito ang malalim na pagmamahal sa isang lugar o sa mga taong naninirahan dito. Maaaring magbigay ito ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao lalo na sa panahon ng pagsubok. Maaaring palakasin nito ang relasyon sa loob ng komunidad. At nagpapalaganap ang kamalayan tungkol sa mga issue na may kinalaman sa komunidad. Mga bata, bakit mahalaga ang pag-awit ng himno? Day 4. Mga layunin. Naawit ang himno ng may kilos at naipakikita ang dynamics sa pag-awit ng himno. Balikan ang himno na natutunan ng mga mag-aaral sa nakaraang araw. Ipaawit muli ito. Ang layunin ng ating aralin ay naawit ang himno ng may kilos, na ipakikita ang dynamics sa pag-awit ng himno. Ngayon mga bata, sagutan ang pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga mahahalagang salita na dapat ninyong malaman sa himno? At paano ito nagsasaad ng pagkakakilanlan ng ating komunidad? Tandaan na sa pag-awit, maaaring ipakita ang iba't ibang malikhaing pagpapahayag. Isa na rito ang paggamit ng dynamics ng kanta.
Maaaring gumamit ng pagbabago sa lakas at hina sa mga parte ng himno. Pangalawa ay ang paglalapat ng simpleng kilos upang ipahayag ang iyong damdamin. Ngayon, narito ang isang pangkatang gawain. Hatiin sa 4 na grupo ang klase. Bigyan ng panahon upang mag-ensayo ng sama-sama. Sabihing lapatan ng ilang simpleng kilos o galaw ang himno para sa kanilang presentasyon. Mga bata, ano ang naramdaman mo habang isinasagawa ang pag-awit ng himno kasabay ang inilapat na kilos? Ipaliwanag. Mahusay mga bata! End of week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!